Good day everyone, Hansly Tatas Vlog here. For today's video guys, kakaiba po yung content namin. Kanina po madaling araw, nagtaka po ako bakit maingay po yung dalawang aso namin. So hindi ako nakatiis kasi hindi ako makatulog. Siguro mga 12:30 o 12:10 ng madaling araw. Nagising ako sa ingay nila, sa tahol nila. Grabe, walang non-stop talaga ang tahol nila, yung ingay nila. Kaya masakit sa tenga, bumangon ako, tinitingnan ko. Iniisip ko parang may nangyari, parang may kakaibang hindi maganda. Kaya bumangon ako, tinitingnan ko sila muna sa window, binuksan ko. Ayun, nakita ko. Unang-una nakita ko yung brown. Tumahol ng tumahol, tumitingin sa taas. Baka tinitingnan niya ako na magising. Gusto nila akong magising kasi may bayawak palang nakapasok sa likod namin sa kusina, malaki. Nagtataka po ako kung saan galing yon, puro sarado naman, puro gate naman. Yun ang di ko alam kung saan galing po yung malaking bayawak na yan, na parang ano lang, parang ano na siya guys, parang crocodile, napakalaki at busog na busog. Di ko alam kung anong kinain at di na siya makalakad kasi na-corner po siya sa dalawang aso. Sa pagising ko, ang unang nakita ko yung brown ang tumatahol. Tapos nung nakita ako doon sa sa isang aso naming puti, si Pupo, tumahol din siya, lumapit siya, tumahol, sumabay na rin siya sa brown. Dalawa na silang tumatahol. Tinitingnan nila ako kung andyan na ba ako. Siguro yung puti, hindi yung si Pupoy, yung puting aso. Hindi na siya natakot kasi nandyan ako sa likod, may backup na sila. So tumahol na din siya, lumapit sila. Sabay-sabay na sila, kino-corner na nila yung bayawak. Kaya hindi na makagalaw. Hindi na makatakbo kasi kino-corner na sa dalawang aso Panay tahol ng tahol. Ang tahol nila simula alas 12 hanggang umaga na. Natatakot ako kasi napakalaking bayawak. First time po ako nakakita ng ganung kalaking bayawak at saka busog na busog. Baka po nakakain na po sila ng kalapati kasi sa likod namin, yung sa may namin kapitbahay, marami po silang mga alagang kalapati. Yun nga, iniisip ko baka nakakain na sila ng kalapati, yung bayawak na yan, kasi busog na busog siya at hindi na siya makagalaw. May malaki naman kaming butas dyan sa likod, ay sa harap na yon, yung pader na yan. May butas na maliit, pero di ko lang alam kung magkasya yung bayawak na yan kasi malaki talaga Di ko alam, baka umakyat siya sa pader o ano ba, di ko alam talaga. Wala akong idea kasi wala din kaming CCTV dyan sa likod, sa kusina. Kaya ayan, kawawa yung aso namin. Hindi talaga sila natulog, hindi nagpahinga. Tahol sila ng tahol mula alas 12 hanggang alas 6 hanggang nakuha na sa bomba. Kaya tinitingnan ko silang siguro mga isang oras. Tinatry kong ihalaw yung bayawak na yan. Kumukuha na ako ng tinapunan ko ng chinilas, hinagis ko yung mga chinilas para lang maalis yung bayawak na yan. Pero ayaw talaga Siguro natakot siya kasi sa dalawang aso na panay tahol ng tahol sa harap niya. Tapos kumuha naman ako ng ng steak. Malaking mahabang kahoy. Hindi talaga, ayaw talaga. Gumagalaw-galaw lang konti yung buntot. Pag gumalaw naman yung buntot ng bayawak, takbo naman konti yung aso. Nakakaaliw din tingnan. Tsaka medyo natakot din ako kasi malaking bayawak na parang buhaya na, parang pwede na niya kainin yung buong aso yata. Kasi malaki na yung tiyan niya, pero busog siya. Kaya ayun, hindi ko naman kayang magising ng madaling hanggang umaga. Kaya natulog ako saglit, tapos nagising ako ng mga 5:30 o 6 AM. Pagising ko, ganun pa rin, tahol pa rin ng tahol ang mga aso namin. Di talaga sila natulog, nagpuyat. Ako naman, di ko kayang magpuyat
Ayun, binabantayan sila ng dalawang aso namin. Siguro, natakot yung mga aso namin na makapasok dun sa kusina. Pero sarado naman yung kusina namin, yung pintuan. Binabantayan lang talaga binabantayan lang talaga yung bayawak ng aso namin. Kumbaga, hinayaan ng mga aso namin na matulog kami, ng anak ko, at para naman, at sila ang nagbabantay dun sa bayawak. Kaya, ayun, hanggang dyan lang talaga yung bayawak na yan. Tahol pa rin ang tahol ang aso. Ganyan talaga pag may aso tayo. Binabantayan nila tayo. Ganun ang pagmamahal ng aso sa atin. Sinusuklian nila yung pagmamahal na pinakita natin sa kanila. Sinusuklian nila triple pa. Na-feel ko talaga yan sa dalawang aso namin. Lagi kami binabantayan. Pinoprotektahan. Na-feel ko din yung love nila sa amin. Lalo na po sa akin. Lalo pag umuwi ako galing sa trabaho, yun, magpapalambing sila, nilalambing nila ako, nagkiss-kiss sila sa paa ko, at kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Parang lambing ba? Kaya ayan, natulog ako. Tapos nagising ako ng alas 5 or alas 6 yata yun. Tapos naka-decide po akong magtawag sa bomba para ipakuha. Kasi kahit anong ginagawa ko, ayaw talaga mag-alis ng bayawak. Palit-palit na lang sila ng tahol. Panay tahol talaga yan. Non-stop magtahol ang mga aso na yan. Hanggang umaga. Di talaga yan sila tumigil. Nakakaawa din. Ay, nakakaawa talaga sila. Ganyan magmahal ang mga aso. Pag naramdaman nilang minahal sila sa mga amo nila o nag-alaga sa kanila, ipapakita nila sa inyo na triple silang magmahal. Triple talaga. Hindi nila makakalimutan yung mga mabubuting nagawa mo sa kanila, ang pag-aaruga mo sa kanila. Kaya ganyan sila. Sobrang naramdaman ko. Minsan nga magdadrama pa ako mag-iyak-iyak. O minsan talaga totoong yung may problema ako, tapos mag-iyak ako mag-isa at makita nila ako, i-comfort nila ako. Tapos halik-halikan nilang pa ako, laruin nila ako, maglalambing sila habang ako'y umiiyak. Minsan kasi di natin maiwasan mag-emote, mag-isa. Tapos may stop na lang kasi makita mo yung aso, naawa din sila sa'yo. Habang ikay malungkot din sila, nakatingin sa iyo. Ganyan sila, ganyan ko naramdaman ang pagmamahal ng mga aso sa amin. Super random po ang pagmamahal nila sa amin. Kaya masarap na mahirap mag-alaga ng aso. Mahirap kasi minsan, yun na nga, yung mga tayo nila, ihip. Pero kayanin, masarap kasi maramdaman mo yung love nila sa'yo. Baga stress reliever. Eto, hanggang umaga na. Nagising na ako na ito. Pagising ko, ito pa rin ang nadatnan ko. Ayan. Umusog na kunti si bayawak. Andyan pa rin yung aso. Biro mo, ilang oras silang naggaganyan, nagtatahol-tahol. Hindi, minsan umuupo lang sila konti, saglit, tas tahol na naman. Tapos siguro napagod sila, mag-rest sila saglit at tapos tahol na naman. Kino-corner nila yung bayawak hanggang umaga. Ganun talaga. Ako naman ilang oras lang din ang tulog ko kasi nga naingayan ako. Tapos nag-isip ako sa bayawak. Baka kung anong gagawin sa bayawak sa aso namin. Kasi yung bayawak, sabi nung bomba, pwede din nila kainin o patayin yung mga aso kasi mas maano daw yung bayawak. Mas matapang at malakas daw itong bayawak kaysa aso.
Kung sa bagay, dalawa naman itong aso na to. So, siguro, kaya nilang talunin itong bayawak na to. Pero matapang daw itong bayawak, tsaka mas malakas pa itong bayawak kaysa aso. Yun ang pagkakarinig ko, yun ang sabi ng bomba. Kaya nung narinig ko yun, natakot tuloy ako. Ngayon, tinawagan ko na yung bomba, parating na sila. Nanghihingi na sila sa akin ng details, kung anong address, ganun. Tapos, nagsabi sila sa akin, bakit ngayon lang daw ako tumawag? Bakit nung madaling araw, alas 12, hindi ako tumawag? 24 hours naman daw sila. Yun nga lang ang pagkakamali ko kasi hindi ko kasi alam na 24 hours para ang bomba dito sa Malaysia. Kaya yun, bakit ko daw hinihintay pang mag-umaga bago ako tumawag sa kanila. Ayun tuloy, napuyat kami lahat, pati aso namin napuyat. Habang nanood ako sa kanila, parating na po yung bomba. Malapit na daw po sila sa bahay. At ngayon, sa wakas, nandito na sila. Nakita nila. Kaya kampante na ako, hindi na ako nag-iisip, hindi na ako natakot. Kasi nandito na yung kukuha sa bayawak. Sila yung nagre-rescue. Sila ang mga rescuers sa mga ganitong klaseng situation. Yung may mga nakakatakot na mga hayop na di mo kayang harapin. So, sila ang dapat tawagan. Hindi ko po masyadong na kung ano talagang tawag nila. Ang pagkaalam ko, bomba lang. Pero alam ko hindi po talaga iyan. May po sila, may isang po, ahensya na talagang matawag mong ganun may pangalan po sila pero hindi ko po matatandaan. Ang simpleng alam ko lang po is bomba. Ada, didalam kasi masuk sudah didalam. Nahirapan din silang humuli. Kasi yung mga aso ko, pinatabi ko na yung mga aso ko, pinasok ko na sila sa kusina, sinaraduhan para naman hindi sila mang-istorbo at hindi matakot yung nanghuhuli ng bayawak. Ya, macam buaya kan? Thank you. Finally, nahuli na talaga nila ang bayawak. Ay, hindi na ako mag-isip at hindi na ako mag-alala. Freedom na ulit ang mga aso ko. Ay, kaso nga lang napuyat talaga. Pero okay lang yun.
Okay, thank you po. Thank you for watching. Sa mga susunod ko na namang mga videos. Bye!